Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, December 12, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Yes, they're free to go. This is not a furlough. We lifted their detention. And if they're needed in the future, we will just call them back. SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis lumabas na sa detention center sa Kamara. Committee on Legislative Franchises. Pinalaya ang dalawa dahil sa humanitarian reasons. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po. Senator Risa Ontiveros, isinapubliko ang salaysay ng umano'y mga biktima ng pagmamalupit ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Dapat nga pinag-iisipan muna ng government yan kung bago nila ipasok yan kasi maraming mawawala nga na buhay taxi driver sa amin. Bagong Transport Network Vehicle Service o TNVS na in-drive na inaprubahan ng LTFRB. Bakit tila kinatatakutan ng mga taxi driver? At ano nga ba ang awiting Pinoy na most search sa Google ngayong 2023? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakalabas na sina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis mula sa detention facility ng House of Representatives matapos siyang mapagbotohan ng komite ang kanilang paglaya dahil sa humanitarian reasons. Matatandaang na-contempt ang dalawa noong nakaraang linggo matapos tumangging isiwalat kung sino ang source sa ulat ng umano'y 1.8 billion peso travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni House Committee on Legislative Franchises Chairman Parañaque Representative Gus Tambunting na humingi na ng paumanhin si Ka Eric sa ginawa nito. They're free to go. This is not a furlough. We've asked them already to we lifted their detention. And if they're needed in the future, we will just call them back. Sinabi naman po nila verbally sa akin na alam naman daw nila may pagkukulang sila. Kaya as far as I'm concerned, they're also both remorseful. No? At sila po'y nagsisisi rin. Ang hate speech ay hindi bahagi ng press freedom. Yan ang binigyang diin ng samahan ng mga journalists sa bansa kasunod ng issue ng SMNI anchors na dapat daw panagutin. Samantala, sa kabila nito, tiwala ang grupo na hindi solusyon sa issue ang pagkansela sa prangkisa ng network. May balitang A to Z, si Ace Cruz. So dapat harapin nila yung they should face the music and be held accountable for red tagging. Kailangan ko lang maging specific Ibang usapin yung right to free expression nila. Yan ang posisyon ng samahan ng mga journalist sa bansa ukol sa pagkakakontempt kina SMNI Anchor Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa kaliwat ka ng red tagging. Sana malaman nila ano bang ibig sabihin ng responsible journalism, di ba? Ano bang ibig sabihin ng truth telling? Sa halip na mag-insist sila na covered ng protected speech yung hate speech. Kung kaya't, hindi rin daw gaano karami ang nagpapakita ng suporta sa TV network dahil batid ng publiko na hindi tamang pamahayag ang ginagawa ng mga ito. So parang ngayon, baligtad yung sinasabi nila, crying out for support. Makikita mo rin na lukewarm yung response kasi ano bang klase ng broadcasting yung ginagawa ninyo, di ba? Ang publiko, alam nila na, is this the kind of truth-telling that you want people to support? Sa kabila niyan, hindi pabor ang NUJP sa hirit ng Kamara sa National Telecommunications Commission na suspendihin ang prangkisa ng TV network. Hindi rin maganda na maging practice siya. So dapat, if they should be held accountable dun sa mga charges na nakafile sa kanila, hindi siya sa pamamagitan ng franchise renewal. Kasi otherwise, any one of us can be subjected to such kind of persecution. Hindi natin alam, bukas makalawa, baka yung prangkisa na ng ibang media outfits yung isa lang. Tiwala naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa proseso na nagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara. Yung pagkakakulong naman sa kanila, na pagkakontempt sa kanila, alam ko naman merong basis naman yung Committee on Legislative Franchise
So yun so tinitignan natin pa yung iba pang mga basis, no, kasi yung suspension ng halimbawa yung prangkisa ng SMNI, kami ay nag-abstain dito dahil gusto pa natin makumpleto, no, yung investigasyon ng NTC. Gayunman, sinabi ni Castro na hindi may kukumpara ang issue ng SMNI sa nangyaring pagpapasara sa Kapamilya Network dahil tila sanay daw sina Badoy at Celis sa pag-red tag. Hindi ko pwedeng ikumpara, no, yung ABS kasi nakita naman natin political din yung naging desisyon, di ba? Nung dating Pangulong Duterte, parang gumanti siya, no, na ginamit, wineponize yung prangkisa. So hindi natin maihahalin tulad ang standard ng ABS dito naman sa low standard ng SMNI. Kapwa naman umaasa ang NJP at Makabayan Black na magiging patas ang investigasyon ng Kamara para mapanagot ang mga personalidad na sangkot sa red tagging at magkaroon ng tunay na solusyon at hindi lamang ang desisyon ngayon na pag-contempt sa Kamara. Pati na ang pagiging independent ng media entities sa mga political figure ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Isinusulong naman ni Senator Risa Hontiveros na imbestigahan ang mga alegasyon ng umano'y human trafficking, sexual violence at child abuse ng Kingdom of Jesus ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Hontiveros, nangyayari pa rin ang mga ito hanggang sa ngayon. May Balitang A to Z si Giselle Simon. Isinapubliko ni Senador Risa Hontiveros ang salaysay ng mga biktima ng umano'y biktima ng pagmamalupit ng religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Bunyag ng isang dating miyembro ng Kingdom of Jesus, sa pilitan umano siyang pinagpapalimos sa naturang grupo. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. Namamalimos po ako doon sa Amoranto. Napapanggap po kami ng mga pipi at bingi at kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. At kapag raw maliit lang ang kanilang nakolekta, kapag kami po ay hindi po makakuta at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po. ganito rin ang kwento ni alias Jackson na pilit raw mamamalimos sa Dipolog. Umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit po talaga, 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil black money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, tinatawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan na ganun. Dahil dito, isinusulong ni Hontiveros na imbestigahan ang mga aligasyon ng human trafficking, sexual violence, and child abuse na naturang grupo, na anya ay nangyayari pa rin hanggang sa ngayon. Maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan. Ayon kay Hontiveros, dapat ay pigilan si Kibuloy ng gobyerno na makalabas ng bansa. I urge the Department of Justice to issue an Immigration Lookout Bulletin Order, which they can do motu proprio to prevent Kibuloy from leaving the country. He must not escape accountability. Buwelta naman ang kampo ng tele-evangelist, Pastor Apollo Kibuloy, lumang tugtugin na umano ang mga aligasyon kontra kay Kibuloy. Hontiveros is fooling us. You know, the phrase in aid of legislation is not a magic wand that you wave around just to justify any investigation. You know, the expanded Anti-Human Trafficking Act was just passed last year, 2022. Pamumulitika lang rin daw ang ginagawang investigasyon sa TV station ni Kibuloy na SMNI. What has happened since then to justify another inquiry? This is plain and unadulterated baloney as part of the feeding frenzy against Pastor Kibuloy, the SMNI, and the Kingdom of Jesus Christ. Mababatid na si Kibuloy ay nasa most wanted list of the U.S. Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa aligasyon ng smuggling at sex trafficking. Para sa Balitang A to Z,
Giselle Simon. Bagong Transport Network Vehicle Service o TNVS na InDrive, inaprubahan na ng LTFRB. Kaya naman mga taxi driver umaaray na sa kanilang kinikita kada araw dahil mas mababa pa raw sa minimum wage ang kanilang naiuuwi sa pamilya. Alamin yan sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang accreditation ng Bagong Transport Network Vehicle Service o TNVS na InDrive. Ito isang ayon sa Board Resolution No. 96 na binibigyan pahintulot na mamasada ang InDrive sa Kalakang, Maynila. Ang InDrive ay nasa ilalim ng kumpanyang RL Soft Corporation na may 2 taong kontrata simula pa noong November 21, 2023. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa ito tumatakbo matapos naming subukan ang kanilang application. Wala pa man sa kalsada na turang transportation network company pero mga taxi driver umaaray na sa mga walang kita sa kanilang hanay. Sa ngayon medyo mahina pa talaga. Simula ito nung nakalipas sa mga ilang buwan. Gawa nung pinasukan kami ng Grab tsaka yung angkas saka yung motorcycle taxi kaya ng Joyride, angkas. Mayroon pa Mobiit. Lalong humina kami. Aminado naman si Mang Isayas noon, bagong pandemya, pagtungtong ng bare months, malaki na raw ang kanilang kitaan pero ngayon, mag-aakin sila ng Disyembre, matumal pa rin ang kitaan. Wala na kami pili-pili ngayon. Pag pumara, talagang sakay. Kasi dami namin kalaban eh. Wala na rin kami, pag mamili pa kami, wala kaming iuwi. Yun talaga totoo niyan. Ito rin ang sentimiento ni Mang Amado na dekada na ding taxi driver kung paano pagkakasahin ang halos 500 pisong kita sa 7 anak. Nangin wala pang pandemic, naka 2,000 kami, 1,500, naka 1,000 rin. Pero ang pinakamalakas namin yung 2,000. Labas na yung gasolina, labas na yung boundary. Sa ngayon po, 500 na lang. Nauwi, laki nang nawala eh. Nung pumasok yung mga Joyride. Talo pa nga raw sila sa mga minimum wage earner sa kinikita kada araw. Sila halos 12 oras pang nagtatrabaho. Pinag-iisipan na rin ng 2 tsuper na maghanap na ng bagong hanap buhay kung sakaling sa susunod na taon ay ganito pa rin katumal ang kitaan. Titingnan ko po ulit sa January kung anong mangyari. Kung mahina na talaga, baka lilipat na rin ng ibang mapag-drivean. Napag-isip-isip ko na rin baka nga pag kung January dumating, baka hanap-hanap na rin ako ng bago. Mapapasukan. Pakiusap nila ngayon sa pamahalaan. Dapat pinag-iisipan muna ng government yan kung bago nila ipasok yan kasi maraming mawawala nga na buhay taxi driver sa amin. Kasi totoo lang. Kaya kamukha sa akin, umaasa din ako sa pagiging taxi driver ko. Hindi ko kinukuha pa susunod pag-aaral ng mga anak ko. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsabing hindi na i-extend pa ang deadline ng consolidation ng mga public utility vehicles na nakatakda sa December 31. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na ito ang napagdesisyonan ng ehekutibo sa pulong nito kasama ang transport officials. Paliwanag pa nga ng Pangulo, hindi maaaring hayaan ng minorya na maging dahilan ng pag-aantala at maapektuhan ang nakararami. Ayon sa Pangulo, nasa 70% ng mga operators ang nakapag-consolidate na bilang bahagi ng PUV modernization program ng pamahalaan. Samantala, good news naman tayo sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hanggang sa 20,000 pesos na bonus ngayong Pasko. Batay sa Administrative Order No. 12, mabibigyan ng one-time service recognition incentive ang mga empleyado sa ehekutibo, kabilang ang mga civilian personnel sa national government agencies, state universities at colleges, government-owned or controlled corporations, maging ang mga regular, contractual o casual employees ng militar, pulisya at DILG. Para maging kwalipikado, dapat ay nakapag-render ang mga empleyado ng hindi bababa sa 4 na buwan ng mahusay na pagseserbisyo. Nakamandatong ibigay ang incentive bonus simula 15 ng Disyembre.
epektibo at nawawala na rin ng kumpiyansa ang mga mambabatas kay Chinese Ambassador Wang Shilian. Galing ang mga katagang ito kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Wala rin umanong ginagawa si Wang upang mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi rin raw nito pinapansin ang ginagawang aktibidad ng kanilang bansa sa pagtatayo ng mga istruktura doon. Pero nais ni Zubiri na maayos at maging moderno ang BRP Sierra Madre sa inaangking teritoryo. He has failed diplomatically. You know, in diplomacy, because you have to keep lines open, you have to figure out a way to prevent this type of action from happening, and it seems that he's been ineffective. In other words, he has been pushing for the more aggressive reaction of his countries, and I think it's about time to send a new ambassador who can actually make strides in trying to reach to our side, the Philippine side, and calm things down, not add fuel to the fire. Naniniwala si Professor of Praxis mula sa Ateneo School of Government, retired Rear Admiral Romel Judong, na hindi solusyon ang mungkahing pagdedeklara ng pamahalaan na persona non grata kay Chinese Ambassador Wang Shilian. Ito ay kasunod ng nangyaring pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pinas. Ayon kay Ong, dapat pag-aralan mabuti ng pamahalaan ang mga hakbang nito dahil posibleng mas lumala pa ang tensyon sa pagitan nito sa China. Habang iginigiit din ng profesor na tamang naging pahayag ng Pangulong Marcos na ipaalam sa international community ang nangyayaring pangaharas ng Beijing sa Pilipinas. Ang tanong po rito is, makakasolve ba ito sa problema natin or makakatulong ba ito in terms of addressing yung issues natin with China? Kung oo, then sige, maaari siguro gawin natin. Maaaring kailangan siguro i-review lang yung ating strategiya or tingnan yung ating mga yung available resources ng gobyerno na pwede pang gamitin para i-counter yung actions ng China sa West Philippine Sea. Nagkasundo sina Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at United States Air Force General Charles Brown Jr. na palakasin pa ang ugnayan sa kabila ng nangyaring pangaharas ng China sa Pinas kamakailan. Ayon kay Browner, napag-usapan din nila ang mutual strategic security interests at opportunities para sa karagdagan pang military cooperations. Dagdag nito, naniniwala siya na mas lalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, gayon din sa pagtataguyod ng isang rules-based international order at shared vision ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Binanggit niya yung commitment ng United States to continuously support the Philippines. At isa sa mga suporta na ibibigay nila is yun yan, na tuwing nagkakaroon tayo ng resupply mission, ay susuportahan tayo in terms of pagbibigay ng information sa atin. Hindi naman sila talagang didikit sa atin at mag-escort at in terms of information, very vital information that we need, ay sila po ang magbibigay. Nagsagawa ng clearing operation ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa ilang kalsada sa Caloocan at Malabon ngayong araw. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Officer in Charge Gabriel Go, ito ay para mapaghandaan ang nalalapit na parada ng MMFF. Umabot naman sa 48 ang natiketan ng MMDA na mga naka-illegally park sa mga kalsada. Tiniyak naman ng ahensya na aaraw-arawin nila ang clearing operation sa mabuhay lanes. So our main goal here is ma-clear natin ang parade route para kahit paano maging maayos at smooth flowing. We are expecting maraming mga kababayan po natin ang manonood sa parade na ito, and this is the first dyan po sa Kamanaba. Susunod, UN General Assembly, bakit nga ba nagpatawag ng emergency meeting? At ano ang dalawang awiting Pinoy na most searched sa Google ngayong 2023 sa buong mundo? Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z.
Ipinawalat ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mayroon ng impormasyong nakuha ang mga otoridad sa Marawi City noon pang Oktubre bago ang pambobomba nitong December 3. Gayunpaman, nagkaroon aniya ng kakulangan sa koordinasyon ang Mindanao State University at otoridad ng Marawi. 4 ang nasawi sa nasabing bomb attack na inako naman ng ISIS. Problem, according to our armed services, is that they have no control of the Mindanao State University campus. It is the charter similar to the University of the Philippines. They are not allowed to do patrols within the University of Mindanao campus. After the bombing, they were able to react immediately. They were there 3 minutes after the bombing with a light reaction unit from the AFP. Pag-ugnayan ng grupong Ban Toxic sa mga eskwelahan para maiwasan ang firecracker-related injuries. Inilunsad ng grupo ang Iwas Paputok campaign kung saan nasa 2,000 ang nakilahok. Samantala, higit 200 pamilya naman ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa Barangay 105, Happyland, Tondo nitong Martes ng madaling araw. Rumisponde naman ang hindi bababa sa 20 fire truck pero dahil dikit-dikit ang kabahayan at masisikip ang mga eskinita, malaki pa rin ang naging pinsala ng sakuna. Nagpatawag ng emergency meeting ang United Nations General Assembly para pagdebatihan ang pagsusulong ng resolusyong magtutulak sa agarang humanitarian ceasefire sa Gaza. Binigyang diin ng UN ang kahalagahang maialis na sa karahasan ng mga sibilyan sa patuloy na bakbakan ng Israel at Hamas. Nananawagan ng lahat ng miyembro ng UN na tumugon ang parehong panig sa international law. Pinatitiyak din ang pagpapalaya sa mga bihag at humanitarian access. Sa aming pagbabalik, ano nga ba ang most search na awiting Pinoy sa Google ngayong taon? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ibinahagi ng NASA Wide Field Infrared Survey Explorer ang nakuhang imahe ng nebula na tila hugis ng puso ng tao. Dahil dito, tinagurian itong the heart and soul ng kalawakan. Sa loob ng nebula, matatagpuan ang mga bituin na hindi bababa sa milyong taon ang edad. Nakuna nito sa layong 6,000 light years sa constellation ng Cassiopeia. Dalawang sikat na awitin na mula sa Pilipinas ang tinanghal na most searched songs sa Google Worldwide ngayong 2023. Nasa ika-6 na pwesto ang kantang Ere ng singer-songwriter na si J.K. Labajo, kung saan ito ang kauna-unahang Filipino song na inilabas para mapakinggan sa Spotify Global Chart. Ang awitin naman ay nabuo matapos ang hiwalayan ni Labajo sa dating kasintahan, ang beauty queen na si Maureen Robowitz. Samantala, ang pasilyo ng breakout band na Sun-Kissed Lola ay nakuha naman ang ika-9 na pwesto sa mga madalas hinanap na kanta sa Google sa buong mundo. Nanguna naman sa listahan ng idol ng Japanese duo na YOASOBI. Kasunod ang Try That in a Small Town ni Jason Aldean at ang Bizrap Music Sessions Volume 53 ni Shakira at Bizrap. Ang iba pang mga kategorya sa Year in Search for 2023 ng Google ay kinabibilangan ng mga personalidad, lugar, pelikula, palabas sa TV at mga laro. Kung kayo ay may kwentong kakaiba mo ang kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nito ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong Quote of the Night ay mula sa nobelista at mamamahayag na si George Orwell. Ayon kay Orwell, sa panahon ng panlilinlang, tila revolusyon ng pagsasabi ng katotohanan. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nakapagplano na ba ng menu na iluluto sa Pasko? Medyo mag-isip-isip na, may 13 days pa po bago ang Pasko. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!